Rumaragas ang pagpapala po sa ating lahat. Para sa ating pangaraw-araw na talata, tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 32 sa versikulo 22 hanggang versikulo 24. Sumagot si Aaron, "Huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng Diyos na mangunguna sa kanila sapagkat hindi nila alam kung ano ang nangyari sa iyo. Kaya tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay nila sa akin ang mga alahas. Tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyon." So, ang passage nito ay tungkol doon sa POV ni Aaron. So, dito nagdahilan pa nga si Aaron kay Moses. Pero alam natin na dahil sa weak leadership ni Aaron, kaya gayon na pressure siya ng mga Israelites, kaya na-lead ni Aaron yung mga Israelites na magkasala. At kung ipagpatuloy natin yung pagbabasa sa mga later verses, talagang grabe yung consequence ng weak leadership ni Aaron. So, lesson learned sa lahat na nanonood ng video na to, whether cell group leader ka at may mga cell member ka, or senior pastor ka or church pastor ka at may mga church leaders ka. So, paminsan, kailangan talaga nating maging strong leader at hindi weak leader. Magkaroon tayo dapat ng lakas ng loob na sawayin at i-correct at i-review ang sino mang nagkakasala, or else baka ma-pressure din tayo katulad ni Aaron. So, weak leader yun. Weak leadership. So, natutunan natin sa passage na to na may konsekwensya ang weak leadership. So, ang kailangan natin gawin, tularan ay si Moses. So, lingkod siya ng Diyos, pero at the same time, kinailangan niyang sawayin yung mga Israelites. Actually, hindi lang saway yung ginawa niya, pinarusahan niya yung mga Israelites.